Ang ating kwentong krimen ngayong araw ay isang salaysay ng mga masalimuot na lihim at isang buhay na puno ng pangako, ngunit bigla ang natapos dahil sa isang madilim na trahedya. Sa likod ng maliwanag na ngiti at kahanga-hangang personalidad ay nagtatago ang isang tahimik na laban na siya lamang ang nakararanas at pinili niyang itago mula sa mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, sa kanyang kahinaan at sa hindi inaasahang pagkakataon, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang taong maghahasik ng kaguluhan sa kanyang buhay, sa paraang hindi natin kayang ipaliwanag. Sino nga ba siya? At paano nga ba nauwi ang kanyang kwento sa isang madilim, kalunos-lunos na wakas? Ito ay isang trahedya na mag-iiwan ng maraming tanong na hindi madaling masagot. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Suzy Zhao, na ipinanganak bilang Xu Zhao noong June 9, 1987 sa lungsod ng Beijing, China, ay anak ni na Jingping Zhao at Fang Dai. Siya ay lumaking puno ng mga pangarap, ngunit sa murang edad na 8, kinailangan niyang lisanin ang kanyang bansang sinilangan upang magtungo sa Estados Unidos kasama ang kanyang ina, sa pag-asang magsimula ng panibagong kabanata ng kanilang buhay. Ang desisyong ito ay nagdala sa kanya sa isang landas na puno ng hamon at pagkakataon na naghubog sa kanyang pagkatao at sa kanyang pananaw sa mundo. Kahit noong siya'y bata pa, agad nang napansin ang kanyang pambihirang talento at likas na talino. Taglay niya ang kahanga-hangang kakayahan sa pag-alala ng mga detalye na para bang bawat alaala ay nakaukit sa kanyang isipan. Ang kanyang kahusayan sa matematika ay tila natural lamang sa kanya, na nagpapakilala ng kanyang analytical na pag-iisip na bihira sa mga kasing edad niya. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang pambihirang kakayahan sa pag-unawa ng damdamin ng ibang tao, ang nagbigay ng kakaibang liwanag sa kanyang personalidad. Ang kanyang kagiliwan sa paglalaro, na nagsimula pa noong kanyang kamusmusan, ay naging isa sa mga pangunahing haligi ng kanyang pagkatao. Hindi lamang ito simpleng libangan para kay Suzy, kundi isa itong paraan upang maipakita ang kanyang talino, diskarte, at malikhaing pag-iisip. Sa murang edad pa lamang, nakita na ang kanyang likas na abilidad na magtagumpay sa anumang larangan na kanyang pasukin. Isang abilidad na magdadala sa kanya sa mga hindi inaasahang tagumpay sa hinaharap. Nag-aral si Suzy sa Boland Park Middle School sa Troy, Michigan, at sa prestihiyosong Cranbrook Kingswood School para sa kanyang high school. Sa mga classrooms at pasilyo ng mga paaralang ito, unti-unting umusbong ang kwento ng kanyang pambihirang paglalakbay. Ang mga taon ng kanyang kabataan ay hindi lamang puno ng kaalaman, kundi pati na rin ang mga karanasang magtutulak sa kanya upang tuklasin ang kanyang natatanging talento. Isang abilidad na magbabago sa takbo ng kanyang buhay sa paraang hindi niya inaasahan. Sa Boland Park Middle School nagsimula ang lahat, kung saan nadiskubre niya ang isang card game na tila nakatakda upang hubugin ang kanyang kapalaran. Ang simpleng libangan na ito ay hindi lamang nagbigay saya sa kanya, kundi nagpalitaw ng kanyang likas na talino at galing sa estratehiya. Napansin ng kanyang mga kaklase ang kanyang kahanga-hangang kakayahan, ang bilis ng kanyang mga kalkulasyon, ang malalim niyang pagkaunawa sa laro, at ang kanyang kakayahang bumasa ng galaw at emosyon ng kanyang mga kalaban. Hindi nagtagal, ang kanyang husay sa laro ay nagsimulang makilala. Sa murang edad, nagagawa na niyang talunin ang kanyang mga kaklase, maging ang mga mas nakatatanda sa kanya. Ang mga oras na nilaan sa basement ng kanilang apartment complex ay naging lugar ng kanyang kahusayan, kung saan napanalunan niya ang lunch money ng kanyang mga kaklase. Ngunit para kay Suzy, hindi ito tungkol sa pera. Ito ay isang pagkakataon upang patunayan sa sarili at sa iba ang kanyang kakayahan at upang maipakita ang kanyang dedikasyon sa larong kanyang minamahal. Ang larong poker ay naging higit pa sa simpleng libangan. Ito ay naging pundasyon ng isang natatanging hilig na magdadala sa kanya sa mas malalaking entablado ng kompetisyon at tagumpay.
Nang magtapos sa Northwestern University sa Chicago, Illinois noong 2010, kung saan nakamit niya ang kanyang bachelor's degree sa psychology, tinahak ni Suzy ang landas patungo sa Los Angeles upang tuparin ang kanyang pangarap na maging isang professional na poker player. Sa sumunod na 10 taon, ibinuhos niya ang kanyang panahon sa paglalaro ng cash games sa mga lokal na kasino at madalas bumiyahe sa pagitan ng Los Angeles at Las Vegas para sa malalaking torneo. Naging tampok siya sa isang malaking kompetisyon noong 2012, 2015 at 2017 World Series of Poker Main Event. Ito ay isang prestihiyosong kompetisyon na binubuo ng mga pinakamahuhusay na poker players mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa mga entabladong ito, ipinakita ni Suzy ang kanyang walang kapantay na husay, matalas na diskarte, at kakaibang estilo sa paglaro ng poker. Sa kabila ng mabibigat na hamon ng kompetisyon, lumitaw siya bilang isang maningning na bituin na patuloy na umaakyat sa rurok ng tagumpay sa mundo ng poker. Sa poker circuit, kilala siya bilang Suzy Q, isang pangalan na sumasalamin hindi lamang sa kanyang personalidad, kundi pati na rin sa kanyang angking galing. Bagamat ang kanyang mga kinita sa poker ay nasa humigit kumulang $200,000, hindi man sapat upang mamuhay sa karangyaan, sapat naman ito upang matustusan ang kanyang pang-araw-araw na gastusin at magpatuloy sa larong kanyang lubos na minahal. Inilarawan siya ng kanyang mga kaibigan bilang free-spirited. Isang tao na puno ng sigla at walang takot na harapin ang buhay. Hindi siya kailanman nagpakita ng kahinaan o anumang senyales ng pagkabigo. Subalit, sa kabila ng mga tagumpay na kanyang nakamit sa paglipas ng mga taon, unti-unting napansin ng kanyang mga kaibigan ang pagbabago sa kanyang kilos at ugali. Sa mga nagdaang taon, napansin nilang naging tahimik siya at tila nawala ang dating sigla. Isang kaibigan ang naglahad na parang may kakaibang tingin sa kanyang mga mata, isang ekspresyon na hindi nila makuha o maipaliwanag. Ang isa pang kaibigan ay nagkaroon ng hinala na ang mga pagbabagong ito ay maaaring may kaugnayan sa paggamit ng droga. Ang mga obserbasyong ito ay nagtulak sa kanila upang magtanong kung ano nga ba ang tunay na nangyayari sa likod ng kanyang masayahing mukha at matatag na anyo. Hindi alam ng mga kaibigan ni Suzy ang kanyang mga personal na laban, lalo na ang mga hamon na kanyang kinakaharap sa mental na aspeto. Ngunit alam ito ng kanyang mga magulang. Kitang-kita nila ang pagdurusa ni Suzy sa paglipas ng mga taon. Sa isang pahayag matapos ang malagim na pangyayari, isiniwalat ni Fang Dai, ang ina ni Suzy, na matagal nang na-diagnose ang kanyang anak ng schizophrenia. Sinubukan nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang matulungan siya. Noong 2015, nagsikap ang mga magulang ni Suzy na ipasok siya sa ospital ng sapilitan sa pamamagitan ng utos ng korte, ngunit hindi nila ito naisakatuparan. Noong 2018, sinubukan nilang kumuha ng legal na guardianship para sa kanya, subalit nabigo rin sila. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, tila mas dumilim ang mundo ni Suzy. Noong 2020, bumalik si Suzy mula California, patungong Michigan, upang manirahan kasama ang kanyang ina at stepfather sa Waterford Township. Sa panahong iyon, madalas din siyang makita sa isang motel sa parehong lugar na tila naging kanlungan niya mula sa magulong realidad ng kanyang buhay. Pagsapit ng July 2020, pinaniniwala ang nakakaranas si Suzy ng mga aktibong sintomas ng psychosis. Ayon sa isang matagal na niyang kaibigan, tumawag sa kanya si Suzy ng biglaan. Ito ay isang hindi inaasahang tawag mula sa isang dating kaibigan noong kabataan nila na matagal na niyang hindi nakakausap. Ang tawag na ito ay naganap ilang araw bago pumanaw si Suzy. Ayon dito, nagplano silang magkita ni Suzy sa 2 linggo ng July. Isinama pa nito ang kanyang 3 years old na anak. Ngunit ang Suzy na kanyang pinuntahan ay hindi na ang parehong Suzy na kanyang naalala noong kanilang kabataan. May isang bagay na tila labis na nagbago sa kaibigan niya, at ang kakaibang anyo ni Suzy ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Para sa kanya, ang sandaling iyon ay puno ng pangamba, na parang nasa harap niya ang isang taong pamilyar, ngunit tila lubos na nawawala sa sarili. Dagdag ng kaibigan ni Suzy, na ang lahat ng mga pangyayari ay tila kakaiba bago pa man niya sunduin si Suzy. Mismong si Suzy ang nagbago ng kanilang pinagkita ang lugar ng 3 beses. Isang bagay na hindi naman ito karaniwang ginagawa noon.
Patuloy ang pabago-bagong ugali ni Suzy hanggang sa sila ay nagkita. Noong July 11, kinuha ni Suzy ang sasakyan ng walang paalam. Sa sumunod na araw, habang magkasama sila sa sasakyan, paulit-ulit na binuksan at isinara ni Suzy ang bintana ng sasakyan, pati na rin ang tunog ng musikang kanilang pinapakinggan. May mga pagkakataon ding kumilos si Suzy na parang may humahawak sa kanyang lieg, na tila may sumasakal sa kanya. Sa mga sandaling iyon, nagsimula nang magduda ang kaibigan na maaaring gumagamit si Suzy ng droga. Ang mga kakaibang kilos nito ay nagbigay sa kanya ng takot, lalo na nang isipin niyang maaaring mapahamak ang kaligtasan ng kanyang anak. Dahil dito, hindi na niya nakayanan at pinakiusapan si Suzy na bumaba na sa sasakyan. Iniwan niya ito sa isang gas station at ilang sandali matapos iyon, dumating ang ina ni Suzy upang siya ay sunduin. Naiwan si Suzy sa bahay ng mga magulang ng araw na iyon. Kumain ang mga ito ng hapunan sa labas. Nang bumalik sila bandang 10:15 ng gabi, wala na si Suzy. Ito ay nangyari noong Linggo, July 12, 2020. Sa sumunod na araw, July 13, 2020, natagpuan siyang patay sa isang malupit na paraan. Natagpuan ng isang hiker ang katawan ni Suzy, na labis na nasunog sa isang trailhead sa Pontiac Lake Recreation Area, mga 6 na milya mula sa motel. Gamit ang mga fingerprints, nakilala ang bangkay bilang si Suzy Zhao. Ayon sa investigasyon, siya ay itinali gamit ang zip ties at nagkaroon ng malulubhang pinsala, lalo na sa kanyang maselang parte ng katawan. Ang pinakapangunahing sanhi ng kanyang kamatayan ay ang pagsunog sa kanya na nagdulot ng matinding pagkasunog sa higit sa 75% ng kanyang katawan. Agad na nagsagawa ng masusing investigasyon ang mga pulis na nagbigay daan sa kanilang pagtukoy kay Jeffrey Bernard Morris bilang pangunahing suspect. Walang koneksyon si Jeffrey sa buhay ni Suzy, kaya't maraming mga katanungan ukol sa motibo ng brutal na krimen na ito. Ipinakita ng autopsy na si Suzy ay sinunog habang buhay pa at naging biktima ng sexual na pag-atake. Ang resulta ng pagsusuri ay lalong nagpatibay sa kabangisan ng kanyang kamatayan. Ang mga investigador at mga taga-usig ng Oakland County ay nagbunyag na posibleng nagkakilala sina Jeffrey at Suzy sa Sherwood Motel kung saan palaging pumupunta ang biktima. Ipinakita ng surveillance footage noong panahon ng krimen na si Jeffrey ay dumaan sa motel at pagkatapos ay nagmaneho patungo sa State Park kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima. Ang mga datos mula sa cellphone ay nagpatunay din na magkasama sila sa motel bago nangyari ang krimen. Sa pahayag naman ng suspect, sinabi niyang pagkatapos nilang magkita ni Suzy sa Sherwood Motel, kung saan uminom sila ng alak, umalis umano si Suzy bandang hating gabi at kinuha ang lahat ng kanyang mga gamit, pati na ang kanyang cellphone. Subalit, hindi umalis si Suzy sa motel hanggang mga alas 5 ng umaga. Ang hindi pagkakatugma sa pahayag ni Jeffrey at ang mga ebidensya mula sa cellphone records ay nagbigay daan sa mga otoridad upang pagtibayin ang kanilang sospecha na nagsinungaling si Jeffrey ukol sa mga pangyayari bago natagpuan ang katawan ng biktima. Nadiskubre din sa sasakyan ni Jeffrey ang mga importanteng karagdagang ebidensya. Kasama sa mga nadiskubre ay ang duffel bag na naglalaman ng isang tila dugo ang kumot at isang baseball bat. Ang parehong mga bagay ay isinailalim sa pagsusuri sa crime lab upang matukoy kung paano ito naugnay sa krimen. Dagdag pa sa investigasyon, nalaman na si Suzy ay nanatili sa parehong motel ng ilang beses sa buwan bago ang kanyang kamatayan, ngunit hindi malinaw kung ano ang koneksyon niya kay Jeffrey o kung may relasyon sila. Isang tanong na patuloy na bumabalot sa isip ng mga investigador ay kung paano nga ba nakumbinsi ni Jeffrey ang biktima na makipagkita sa kanya ng gabing iyon. Ang pagkakaroon nila ng parehong kasaysayan ng pananatili sa parehong motel ay maaaring magbigay ng isang pahiwatig na magkakilala ang dalawa mula sa mga nakaraang pagkakataon o hindi kaya ay sa simpleng pagkikita lamang. Isang dating landlady ni Jeffrey ang naglarawan sa kanya bilang nakakakilabot, isang taong nagdudulot ng hindi maipaliwanag na takot sa mga tao sa kanyang paligid. Kamakailan lamang si Jeffrey ay pinalayas mula sa basement na inuupahan niya sa loob ng 4 na buwan, isang lugar na naging kanlungan niya, ngunit ito rin ang naging dahilan ng hindi kanais-nais na pakiramdam ng landlady na nakaramdam ng pangamba sa bawat sandali ng kanilang pakikisalamuha. Ngunit ang mga panlabas na pahiwatig ay hindi kayang ipakita ang buong larawan ng pagkatao ni Jeffrey.
Sa likod ng kanyang itsura, ay matatagpuan ang isang kasaysayan ng mga karumal-dumal na krimen na kanyang kinasangkutan. Si Jeffrey ay may mahabang listahan ng mga kasong kriminal, na nagsimula pa noong 1989 nang siya ay nahatulan sa isang kasong sexual. Puno ng mga kasong domestic violence ang kanyang record, at noong 2009, siya ay nag-plead ng guilty sa isang domestic violence. Higit pa rito, nagkaroon siya ng mga kasong may kaugnayan sa assault with intent to rob while armed, driving under the influence, drug possession, at hindi pagtupad sa mga obligasyong itala at i-report bilang isang individual na nasangkot sa kasong sexual. Sa panahon ng kanyang pag-aresto, siya ay nasa ilalim ng probation dahil sa isang kaso ng retail theft na siyang huling bahagi ng kanyang magulong buhay. Lahat ng ito ay nagpakita ng isang madilim na larawan ng isang tao na puno ng pagkakamali, puot, at mga delikadong aksyon. Ang pagkakaroon ng ganitong uri ng nakaraan ay tila isang pahiwatig na ang kanyang mga krimen, tulad ng brutal na pagpatay kay Suzy Zhao, ay hindi nakakagulat, kundi isang trahedya na matagal nang hinihintay na mangyari. Bilang karagdagan sa kanyang madilim na kasaysayan ng sexual na pang-aabuso, ang mga otoridad ay nadiskubre ang higit sa 2,000 mga internet searches na naglalaman ng mga salitang nauugnay sa karahasan. Ang mga paghahanap na ito ay nagbigay ng masakit na pagninilay sa masalimuot at nakakatakot na mundo ng mga pagnanasa at pag-uugali ni Jeffrey. Ang mga larawan na natagpuan nila ay naglalaman ng mga matinding eksena ng malupit na pagpapahirap sa mga kababaihang Asyano, isang nakakakilabot na patunay ng kanyang nakatagong mga saloobin at matinding kabaliwan. Ang mga abogado ng prosekusyon ay nagpahayag na ang mga aksyong ito ay nagbigay ng lakas at motibasyon sa kanyang sadistikong panghahalay, pagpapahirap at brutal na pagpatay kay Suzy Zhao. Sa pagharap ng mga investigador sa korte, nabunyag na ang mga cellphone records ay may 8 tawag sa pagitan nina Suzy at Jeffrey bago pa sila magtagpo. Ang mga tawag na ito ay nagbigay ng isang malinaw na pahiwatig na mayroong ugnayan sa pagitan nila bago ang nangyaring trahedya. Pagdating ng 9:26 ng gabi noong July 12, 2020, nag-check-in sila sa Sherwood Hotel. Naisiwalat din na sa hindi kalayuan sa hotel pumasok si Jeffrey sa isang tindahan bago ito magsara at ninakaw ang mga zip ties at petroleum jelly. Mga gamit na kalaunan ay natagpuan sa crime scene. Ang pag-usad ng kaso ay nagkaroon ng ilang mga pagkaantala, dulot ng mga legal na issue, at ang matinding epekto ng pandemic na nagpatagal ng higit sa 1 taon. Ngunit sa kabila ng mga hadlang at pagsubok, nagsimula ang paglilitis noong October 3, 2022. Ito ay higit sa 2 taon matapos matagpuan ang katawan ng biktima, isang mahabang panahon ng paghihintay, pighati at paghahanap ng hustisya para kay Suzy at sa kanyang mga naiwang mahal sa buhay. Noong November 10, 2022, sa pagtatapos ng paglilitis ni Jeffrey, ang hurado ay nagdesisyon ng mabilis, naglaan lamang ng halos 1 oras bago nagbigay ng kanilang hatol ng pagkakasala para sa 2 krimen na ipinataw sa kanya, ang first-degree premeditated murder at felony murder. Ang felony murder ay tumutukoy sa pagpatay na nangyari habang isinasagawa ang ibang krimen. Sa kasong ito, ang second-degree criminal sexual conduct. Ang parusa na ipinataw kay Jeffrey ay habambuhay na pagkabilanggo na walang posibilidad ng parol. Ang mga kaibigan ni Suzy ay naghayag na labis na nalugmok ang ina ni Suzy sa pagkawala nito at ngayon ay naninirahan na sa ibang bansa, isang malupit na pagbabago sa kanyang buhay. Ang kanyang kalungkutan ay isang walang hangganang sakit sa pagkawala ng isang anak. Sa kabila ng matinding lungkot at pighati, nagpatuloy ang mga kaibigan ni Suzy sa kanilang misyon, hindi lang upang alalahanin ang kaibigan, kundi upang magsanib puwersa sa pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa mental illness. Isang isyong madalas na itinatago at hindi binibigyan ng sapat na pansin. Ang nangyari kay Suzy Zhao ay maging gabay sa atin upang magbigay pansin sa mga isyong nakatago sa likod ng mga ngiti at tagumpay ng isang tao. Ipinapakita nito sa atin na ang mga psikolohikal na hamon na hindi nakikita sa panlabas ay may malalim na epekto sa buhay ng isang tao. Ipinapaalala nito sa atin na kailangan natin ng higit pang pag-unawa at suporta para sa mga taong may mental health struggles. Hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa, kaya't mahalaga na maging sensitibo tayo sa mga palatandaan ng pagsubok na bawat kinakaharap ninuman.
Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.